May mga lugar na ayaw kang paalisin, pero ang sitio Halimon, tila ayaw ka munang papasukin. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Leo habang nilalamon ng sinasakyan nilang owner-type jeep ang baku-bakong daan paakyat ng bundok. Bawat lubak ay isang matunog na kalampag ng bakal sa bakal, isang haltak na nagpapatalon sa puso niya. Kanina pa siya hindi mapakali, pinagpapawisan ng malagkit sa ilalim ng nangingitim ng sikat ng araw. Para siyang delatang sardinas na isiniksik sa pagitan ng kanyang nakababatang kapatid na si Luna at ng isang bayong na puno ng mga bote, ugat at pinatuyong dahon na hindi niya mawari kung para saan. Sa harap, kasama ng driver, ay ang kanilang lolo Sebio. Tahimik, matigas ang anyo at nakatingin lang sa daan na unti-unting kinakain ng hamog. "Malapit na ba tayo, Lo?" tanong ni Luna. Ang boses ay may halong pananabik at pagod. Hindi lumingon ang matanda. "Ang lugar na ito, hindi minamadali, Luna. Siya ang magsasabi kung nakarating na tayo." Napailing na lang si Leo sa sagot ng kanilang lolo. Laging ganon. Laging may kasamang misteryo. Laging may hiwaga. Isang linggo na ang nakalipas mula nang sabihin sa kanila ng kanilang mga magulang na kailangan nilang sumama sa kanilang lolo Sebio sa probinsya para sa isang alagang pagsasanay. Isang medical student si Leo. Ang mundo niya ay umiikot sa siyensya, sa lohika, sa mga bagay na kayang ipaliwanag ng libro at ng mikroskopyo. At ngayon, heto siya. Binabagtas ang daan patungo sa isang lugar na wala man lang sa mapa ng cellphone pin niya. Naramdaman niya ang paghawak ni Luna sa braso niya. "Kuya, ayos ka lang. Namumutla ka." "Init lang to." Pilit ang ngiting sagot niya. Ang totoo, hindi ang init ang problema niya. Ang problema niya ay ang pakiramdam na tila sila ay voluntaryong naglalakbay patungo sa bibig ng isang halimaw. Ang mga puno sa gilid ng daan ay tila mga buto na nakausli mula sa lupa. At ang hamog na gumagapang ay parang hininga nito. Maya-maya, huminto ang jeep sa dulo ng daan. Wala ng kalsada. Tanging isang maliit na landas na papasok sa mas makapal na kakahuyan. "Hanggang dito na lang ako, Tay Sebio," sabi ng driver bakas sa boses ang pag-aapura na makaalis. Bumaba ang matanda at sumunod sila ni Luna. Habang binababa ni Leo ang kanilang mga gamit, may iniabot sa kanya ang kanyang lolo. Isang maliit na salamin, marahil sinlaki lang ng kanyang palad. Ang frame nito ay gawa sa pilak na medyo nangingitim na sa katagalan at may mga ukit na hindi niya maintindihan. Malamig ito sa kanyang hawak at mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. "Ano to, Lo?" Tinitigan siya ni Lolo Sebio. Ang mga mata nito ay kasing lalim ng gabi. "Ang tawag diyan ay salaming pilak. Isang pamana. Hindi ito nagsisinungaling." Kumunot ang noo ni Leo. "Salamin. Lo, anong gagawin ko rito?" "Ang mga aswang," mahinang sabi ng matanda na tila ayaw iparinig sa hangin, "ay kayang magtago sa anumang anyo. Kaya nilang maging kaibigan mo, kapitbahay mo, o maging isang mapagmalasakit na pinuno. Pero hindi sila kayang magtago sa salaming yan. Hindi nito kayang ipakita ang kanilang refleksyon." Hindi napigilan ni Leo ang isang mahinang pag-ubo para itago ang kanyang pagtawa. "Aswang? Seryoso ba siya?" Gusto niyang sabihin na taong 25 na ang mga kwentong iyon ay para na lang sa mga bata.
Pero alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa kanyang lolo. Hawakan mo yan palagi, mariing utos ni Lolo Sebio. Ito ang magiging mata mo sa lugar na ito. Ang unang aral mo, matutong magtiwala sa bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iyong isipan. Pumasok na sila sa makitid na landas. Tahimik ang kanilang paglalakbay. Tanging ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanilang mga paa. At ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Leo na paglaruan ang salamin. Lihim niyang itinutok ito kay Luna na nauuna sa kanya. Nakita niya ang refleksyon ng kapatid, ang nakataling buhok nito at ang lilang backpack. Itinutok niya ito sa likod ng kanyang lolo. Ganoon din, nakita niya ang anyo nito, ang suot na salakot at ang itak na nakasukbit sa baywang. Napangiti siya. Ano bang kalokohan to? Makalipas ang halos kalahating oras, natanaw nila ang mga unang kubo ng Sitio Halimun. Iilan lang ang mga bahay, gawa sa kawayan at pawid, at may malalaking distansya sa pagitan ng bawat isa. Nagmistula silang mga islang naliligaw sa dagat ng luntiang halaman at puting hamog. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malapad na ngiti at mabait na mukha ang sumalubong sa kanila. "Kasebio, mabutit nakarating kayo ng ligtas," bati nito. "Ito na ba ang mga apo mo?" "Sila na nga, Armando," sagot ni Lolo Sebio. "Si Leo at si Luna. Mga apo, siya si Kapitan Mateo, ang namamahala sa Sitio Halimun." Nagmano sila sa kapitan. Mainit ang kamay nito, magaspang dahil sa pagtatrabaho. Inhatid sila nito sa isang maliit na kubo na inihanda para sa kanila. Simple lang ito, pero malinis. May 2 papag, isang maliit na lamesa, at isang gasera. Gabi. Ang katahimikan sa Sitio Halimun ay ibang klase. Hindi ito ang katahimikan ng syudad na binabasag ng sirena ng ambulansya o ng ugong ng mga sasakyan. Ito ay isang katahimikang buhay. Puno ng huni ng mga kulisap at ng kukak ng mga palaka. Nakahiga na si Leo sa kanyang papag. Pilit na ipinipikit ang mga mata. Katabi niya ang salaming pilak sa ibabaw ng isang baul. Sa kabilang papag, mahimbing nang natutulog si Luna. Si Lolo Sebio naman ay nakaupo sa isang silyang tumba-tumba malapit sa bintana. Tahimik na nagmamasid sa labas. At sa gitna ng gabing iyon, biglang may punit. Biglang may pumunit sa katahimikan. Isang nakakabinging sigaw, hindi sigaw ng tao. Isang hayop. Isang tunog ng matinding sakit at paghihingalo na tila binibiyak ang lalamunan. Mabilis, malakas, at bigla itong natigil. Napabalikwas ng bangon si Leo. Ang puso niya ay kumakaripas. Napasigaw din si Luna sa gulat. Ngunit si Lolo Sebio, nakatayo na, hawak na ang kanyang itak. Kasunod ng sigaw ay isang nakabibinging katahimikan. Pati ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-awit. Tila ang buong Sitio Halimun ay nagpipigil ng hininga. Biglang may mga kumalabog sa labas. Mga yabag na nagmamadali. Ilang saglit pa, isang malakas na katok sa kanilang pinto. "Kasebio! Kasebio!" Binuksan ni Lolo Sebio ang pinto. Si Kapitan Mateo iyon. May hawak na sulo at kasama niya ang 2 pang lalaki. Pawis na pawis ang kapitan at ang mabait niyang mukha ay nababalutan ng pag-aalala. "Narinig niyo ba yon? Sa may bandang kanluran, yung kambing ni Isko, parang dun nang galing."
Habang nagsasalita si Kapitan Mateo sa ilalim ng naglalarong liwanag ng sulo, halos automatikong gumalaw ang kamay ni Leo. Kinuha niya ang salaming pilak mula sa baul. Sa likod ng kanyang lolo, pasimple niyang itinaas ito. Itinutok sa direksyon ng kapitan na nakatayo sa labas ng kanilang pintuan. Sa isang saglit na pagkurap, sa salamin na hawak ni Leo, walang Kapitan Mateo. Tanging ang apoy ng sulo at ang madilim na gabilang sa likod nito ang naroon. Kinabukasan, ang hamog ay tila mas makapal at may dala itong amoy. Amoy ng takot. Hindi na hinintay ni Leo ang utos ng kanyang lolo. Pagsikat ng araw, kasama ang ilang kalalakihan mula sa sityo, tinungo nila ang lugar kung saan huling narinig ang sigaw ng kambing. Si Lolo Sebio ay tahimik lang na nakasunod sa likuran. Ang kamay ay hindi humihiwalay sa puluhan ng kanyang itak. Hindi naman sila nahirapang hanapin ito. Nakatayo sa isang maliit na kumpol ng mga talahib, naroon ang kambing o kung anuman ang natira rito. Nakahandusay ito sa lupa. Ang mga mata ay dilat na dilat sa isang ekspresyon ng walang hanggang pagkasindak. Ang balat nito ay tuyot at kulukulubot na tila hinigop ang lahat ng laman at likido mula sa loob. At sa leeg nito, isang malinis, pabilog na butas. Walang dugo. Iyon ang unang napansin ni Leo. Kahit isang patak, walang bahid ng dugo sa lupa sa paligid ng katawan ng hayop. Aswang, isang mahinang bulong mula sa isa sa mga kasama nilang taga-sityo. Puno ng kilabot ang kanyang boses. Lumapit si Lolo Sebio. Umupo siya sa tabi ng kambing at marahang hinaplos ang nanigas na balahibo nito. May kinuha siyang isang maliit na supot mula sa kanyang baywang at nagwiwisik ng abo sa paligid ng bangkay habang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Leo. Latin o baka isang sinaunang dialekto. Ano man iyon, nagbigay ito ng kakaibang bigat sa hangin. Kinain na ang lakas buhay, sabi ni Lolo Sebio. Ang boses ay mababa at mariin. Tumayo siya at humarap sa kanila. Mag-ingat kayo ngayong gabi. Nagugutom ang nasa dilim. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ng lahat ng naroroon. Mabilis na nag-alisan ang mga taga-sityo, nagmamadaling bumalik sa kanilang mga bahay, sa kaligtasang hatid ng kanilang mga dingding. Naiwan si Leo at ang kanyang lolo, nakatitig sa karumal-dumal na tanawin. Lo, paanong? Hindi matapos ni Leo ang kanyang tanong. Paanong nangyari ito? Anong klaseng hayop ang gagawa nito? Hindi ito hayop, Leo. Tila nabasa ng matanda ang kanyang isip. O hindi isang ordinaryong hayop. Habang pabalik sila sa kanilang tinutuluyan, sinalubong sila ng isang lalaking hindi pamilyar kay Leo. Matangkad ito, nakangiti at may dalang isang sako ng kung ano-anong paninda. Magandang umaga po, Kasebio. Bati nito. Ako po si Rico. Bago lang po ako rito, nagbabaka sakaling makapagbenta ng ilang gamit mula sa bayan. Tumangulang si Lolo Sebio, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling mapanuri. Ngumiti si Rico kay Leo. Nakakagimbal ang nangyari sa kambing, no? No? Narinig ko sa mga nag-uusap. Ang boses niya ay malumanay at puno ng simpatya. Hindi biro ang mga kwento dito sa Sitio Halimun. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leo. Wala naman. Mabilis na sagot ni Rico na tila nahiya sa kanyang sinabi. Alam mo na, mga kwentong bayan. Sabi-sabi. Pero minsan,
Yung mga sabi-sabi, may katotohanan. Lumapit ito ng kaunti at ibinaba ang boses na tila may ibinubulong na sikreto. Napansin mo ba ang pamilya ni Kapitan Mateo? Doon sa bandang dulo ang kanilang lupain. Laging nakabukod. Sila lang ang hindi gaanong nakikisalamuha. Hindi nakasagot si Leo. Naalala niya ang nakita niya sa salamin kagabi. Habang nag-uusap sila, natanaw ni Leo sa di kalayuan ang isang dalaga. Si Elena, ang anak ni Kapitan Mateo. Tahimik itong nagdidilig ng mga halaman malapit sa kanilang bahay. Payat ito at tila laging may anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa isang iglap, nakita ni Leo ang takot sa mga mata ng dalaga bago ito mabilis na yumuko at nagpatuloy sa ginagawa. "Tingnan mo yung halamang yun," biglang sabi ni Rico. Itinuturo ang isang kakaibang halaman na may kulay ubing dahon na tumutubo malapit sa bakod ng mga Mateo. Ang tawag daw diyan ay tagabulag. Sabi ng matatanda, mabisang pantaboy daw yan ng masasamang espiritu. Pero may iba ring nagsasabi, ginagamit daw yan para itago ang tunay na amoy, para hindi ka maamoy ng mga aso o ng mga mangangaso. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Leo. Ang salamin. Ang pagiging bukod ng pamilya. At ngayon, itong halaman. Tila mga piraso ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Maghapon na hindi mapakali si Leo. Pilit niyang hinahanapan ng lohikal na paliwanag ang lahat. Pero mas maraming tanong ang lumalabas kaysa sagot. Ang gabi ay muling dumating. Mas madilim at mas mabigat kaysa sa nauna. Matapos ang kanilang simpleng hapunan, nagpaalam siyang maglalakad-lakad lang sa labas para magpahangin. Pero hindi mapamatamba pero hindi pagpapahangin ang sadya niya. May kung anong nag-uudyok sa kanya na magmasid. Nagtago siya sa lilim ng isang malaking puno ng akasya kung saan tanaw niya ang bahay ni na Kapitan Mateo. Ilang oras siyang naghintay. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap. At doon, nakita niya ito. Dahan-dahang lumabas ng kanilang bahay si Kapitan Mateo. May dala itong manok na itim at isang maliit na sulo. Hindi ito pumunta sa direksyon ng kabayanan. Sa halip, lumakad ito patungo sa kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. Sinundan siya ni Leo. Maingat ang bawat yapak. Pinipigil ang hininga sa takot na makagawa ng ingay. Huminto ang kapitan sa isang maliit na clearing kung saan may isang malaking batong buhay na tila isang sinaunang altar. Sa liwanag ng sulo, kitang-kita ni Leo ang ginawa nito. Itinaas ni Kapitan Mateo ang manok, may ibinulong na mga salita. At sa isang mabilis na kilos, ginilitan nito ang leeg ng kawawang hayop. Ang mainit na dugo ay umagos, hindi sa lupa, kundi sa ibabaw ng batong buhay. Habang ginagawa ito ng kapitan, ang mga mata nito ay nakapikit at ang kanyang mukha ay nasa isang anyo ng matinding konsentrasyon. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanigas si Leo. Ang nakita niya ay hindi isang simpleng ritual ng isang magsasaka. Ito ay isang bagay na mas sinauna, mas madilim, isang pag-aalay. Isang pag-aalay ng dugo sa ilalim ng buwang bilog. At para kay Leo, iyon na ang patunay na hindi niya kayang pasinungalingan. Kung si Leo ay nakakakita sa pamamagitan ng lohika, si Luna naman ay nakakakita sa pamamagitan ng pakiramdam. Para sa kanya, ang Sitio Halimon ay may kulay. Isang kulay abo na may halong mapusyaw na luntian. Ang kulay ng kalungkutan
at ng isang lihim na matagal nang itinatago. Ramdam niya ito sa bawat pag-aspas ng dahon, sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin na may dalang hamog. May bigat sa lugar na ito, isang bigat na dumadagan hindi lang sa balikat, kundi pati na sa kaluluwa. At sa unang gabi pa lang, nagsimula na ang mga panaginip. Sa panaginip niya, nasa isang madilim na gubat siya, ang buwan ay isang pilak na gasgas lang sa langit. Nakikita niya ang isang pamilya ng usa, isang ama, isang ina, at isang maliit na anak na tahimik na umiinom sa isang batis. Ngunit mula sa likod ng mga puno, isang anino ang gumapang, mas madilim pa kaysa gabi. Isang anyo na tila gawa sa usok at sama ng loob. At sa gitna ng aninong iyon, dalawang mata ang nagliliyab na parang mga baga. Gusto niyang sumigaw, bigyan ng babala ang mga usa, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Napanood lang niya sa matinding takot habang ang anino ay dahan-dahang nag-anyong tao. Isang lalaking pamilyar ang tindig, at sa isang kisap mata sinakmal nito ang pinakamaliit na usa. Hindi niya nakita ang muka, pero ang pakiramdam ng kasamaan ay tumatak sa kanyang paggising. Kaya naman, nang makilala niya si Rico, ang palangiting mangangalakal, may kung anong kumulog sa kanyang dibdib. Mabait si Rico. Magaling itong magsalita at laging may dalang kendi para sa kanya. Ngunit sa tuwing malapit ito, nararamdaman ni Luna ang lamig. Isang lamig na katulad ng sa kanyang panaginip. "Para sa iyo, Luna," sabi ni Rico isang hapon, at may iniabot itong isang pulsera. Gawa ito sa mga buto ng isang prutas na pinatuyo at tinuhog sa isang pulang sinulid. Pampasuwerte raw ito, sabi ng mga tagabayan. Proteksyon laban sa masasamang elemento. "Salamat po," mahinang sagot ni Luna at isinuot ang pulseras. Bagay ito sa kanyang maliit na pulsuhan. Ngunit sa ilalim ng ngiti ni Rico, nakikita ni Luna ang anino mula sa kanyang panaginip. Sinubukan niyang sabihin ito kay Leo. Naabutan niya ang kanyang kuya na nag-iisa sa labas ng kanilang kubo, naglilinis ng isang maliit na kutsilyong pilak. Ang kutsilyong ibinigay ni Rico. "Kuya," simula niya, "may kakaiba po kay Kuya Rico." Tumingin si Leo sa kanya, ang nooy nakakunot. "Anong kakaiba? Mabait naman siya. Siya pa nga ang nagbibigay sa akin ng impormasyon tungkol sa lugar na to." "Hindi ko po maipaliwanag," giit ni Luna. "Pero natatakot po ako sa kanya. Kapag malapit siya, parang nanlalamig ang hangin. Parang may mali." Bumuntong hininga si Leo at hinawakan ang balikat ng kapatid. "Luna, guni-guni mo lang yan. Siguro napapraning ka lang dahil sa nangyari sa kambing. Mag-relax ka lang. Alam ko, Nina, alam ko na ang nangyayari dito at malapit ko nang ayusin ang lahat." Ang tono ni Leo ay puno ng kasiguraduhan. Isang kasiguraduhan na nagsasabing mas alam niya ang lahat, na ang mga pakiramdam ni Luna ay walang halaga kumpara sa ebidensya na nakikita niya. Nasaktan si Luna, hindi dahil hindi siya pinaniwalaan, kundi dahil naramdaman niyang nag-iisa siya sa kanyang takot. Kinahapunan, habang naglalakad siya malapit sa kakahuyan, natanaw niya si Elena. Ang anak ng kapitan ay may dalang isang maliit na mangkok na gawa sa bao ng niyog. Maingat itong lumapit sa paanan ng isang malaking puno ng balete at dahan-dahang inilapag ang mangkok. May lamang mainit na lugaw ang mangkok. Nagtago si Luna sa likod ng isang puno at nagmasid. Nakita niya si Elena na pumikit,
krus ng mga kamay at may ibinulong sa hangin. Mga salitang mahina, hindi isang sumpa, kundi isang pakiusap, isang alay para sa kapayapaan. Ang nakita ni Luna ay hindi isang halimaw. Ang nakita niya ay isang dalagang katulad niya, takot at naghahanap ng paraan para protektahan ang kanyang pamilya. Gabi. Muling naging mabigat ang hangin. Umupo si Luna sa kanyang papag. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang senyales ng isang masamang panaginip na paparating. Tiningnan niya ang pulseras na bigay ni Rico na nasa kanyang pulsuhan. Ang mga buto nito ay makintab sa liwanag ng gasera. Ngunit habang tinititigan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding kirot na tila tinusok ng isang karayom ang kanyang balat. Aray! Napatingin siya sa kanyang pulso. Ang balat sa ilalim ng pulseras ay namumula at ang mga buto ng pulseras na dating kulay kape ay dahan-dahang nangingitim. Hindi ito dumi. Ang kulay ay nagbabago mula sa loob na tila may lason na kumakalat. Pinapatay ang bawat hibla ng halamang pinagmulan nito. Hindi na ito usapin ng paniniwala. Usapin na ito ng tungkulin. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Leo sa kanyang sarili habang nagmamasid siya mula sa bintana ng kanilang kubo. Ang nakita niyang pag-aalay ng dugo ni Kapitan Mateo kagabi ang huling piraso na bumuo sa larawan. Isang larawang nakakatakot at hindi mapagkakaila. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang protektahan si Luna at ang kanyang lolo. Hinintay niya ang pagkakataon. Kinaumagahan, tulad ng inaasahan, nakita niyang lumabas ng kanilang bahay si Kapitan Mateo, kasama ang asawa nito at si Elena. May dala silang mga gamit pansaka. Oras na para magtrabaho sa bukid. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Lolo na, maglalakad-lakad lang po ulit ako. Paalam niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Tumangulang si Lolo Sebio. Ngunit ang mga mata nito ay tila nakikita ang kabang gumuguhit sa mukha ni Leo. Mabilis ngunit maingat na tinungo ni Leo ang bakuran ng mga Mateo. Ang tibok ng kanyang puso ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa isang maliit na kamalig o bodega sa likod ng bahay. Ang tanging istruktura na hindi niya nakitang pinasok ng pamilya kanina. Isang maliit na kalawangin na kandado ang nakasara sa pinto nito, gamit ang isang piraso ng alambre na nakuha niya. At sa kaalamang natutunan sa panonood ng mga pelikula, sinubukan niyang buksan ito. Sa kanyang pagkagulat, matapos ang ilang subok, narinig niya ang isang mahinang click. Ang marahan ngunit nakabibinging tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Sumalubong sa kanya ang alingasaw ng mamasa-masang lupa at nabubulok na kahoy. Madilim sa loob. Tanging liwanag lang mula sa mga siwang ng dingding na kawayan ang tumatanglaw sa lugar. Hinayaan niyang masanay ang kanyang mga mata sa dilim. At doon, sa isang sulok nakita niya ang mga ito. 3 malalaking tapayan na gawa sa luwad. Mas mataas pa sa kanyang baywang. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking desisyon. Inangat niya ang mabigat na takip na kahoy ng isa sa mga tapayan. Isang maitim at namumuong likido ang laman nito. At ang masangsang, malansang amoy ng lumang dugo ay halos nagpasuka sa kanya. Tiningnan niya ang 2 pang tapayan. Pare-pareho ang laman. Dugo. Napakaraming dugo.
sapat para sa ilang dosenang kambing. Napaurong siya nanginginig. Ito na ang ebidensya. Sa kanyang pag-atras, may natapakan siyang isang bagay na malutong. Sa ilalim ng ilang mga sako na nakatambak sa sahig, nakita niya ang isang tumpok ng mga buto. Mga buto ng manok, baboy, at marahil kambing. Malinis ang mga ito na tila hinimod hanggang sa huling hibla ng litid. At sa tabi ng mga buto, nakasandal sa dingding, ay isang itak na pang-agrikultura. Kinuha ito ni Leo. Ang talim nito ay may mga bakas ng natuyong dugo. Ang hugis ng talim ay akmang-akma sa uri ng sugat na nakita niya sa leeg ng kambing. Binalot siya ng halo-halong emosyon, takot, dahil totoo ang mga halimaw. Galit, dahil sa panlilin lang ni Kapitan Mateo. At isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay, dahil napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Ang kanyang lohika. Nang akma na siyang aalis, bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa labas. Papalapit. Mabilis siyang nagtago sa likod ng mga tapayan. Ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. Hindi ito pumasok para kumuha ng kung ano. Tumayo lang ito sa gitna ng bodega. At sa liwanag na nagmumula sa nakabukas na pinto, nakita ni Leo ang mukha nito. Hindi galit o bagsik ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. Tumingin ito sa mga tapayan at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tila may ibinulong ito sa hangin bago muling isinara ang pinto at umalis. Naiwan si Leo sa dilim, litong-lito. Nakita niya ang ebidensya ng isang halimaw, ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Elena ay ang pighati ng isang biktima. Gabi, hindi makatulog si Leo. Nakaupo siya sa labas ng kubo, hawak-hawak ang salaming pilak, paulit-ulit na binabalikan ang mga nangyari. Ang dugo, ang mga buto, ang luha ni Elena. Isang anino ang lumapit sa kanya mula sa dilim. Si Rico. Malalim yata ang iniisip mo, kaibigan, sabi nito sa malumanay na boses. Umupo ito sa tabi ni Leo. Mukhang may bumabagabag sa iyo. Hindi sumagot si Leo. Pero ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. May kinuha si Rico mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na punyal. Ang talim nito ay gawa sa pilak na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng gasera. Ang puluhan nito ay nakaukitan ng mga dasal. Nakita ko ito sa bayan, sabi ni Rico, at iniabot ang punyal kay Leo. Alam kong isa kang taong may paninindigan, isang taong gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Tiningnan ni Leo ang punyal. Malamig ito, ngunit may bigat na nagbibigay ng kakaibang tapang. Kung kailangan mo, mahinang sabi ni Rico, ang mga mata ay seryoso. Gamitin mo ito para sa proteksyon. May mga bagay na nararamdaman lang ng isang matanda, mga bagay na hindi nakikita ng mata, hindi naririnig ng tainga, kundi ibinubulong ng hangin at ng karanasan. Para kay Lolo Sebio, ang Sitio Halimun ay isang sugat na hindi pa naghihilom sa kanyang alaala. At ang pagbabalik niya rito ay ang muling pagdagan ng asin sa sugat na iyon. Ang bawat puno, bawat batis, bawat mukha ng taga-sitio ay nagpapaalala sa kanya ng isang pagkakamali. Isang malagim na pagkakamali na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Kaya naman nang makita niya ang bangkay ng kambing, may kung anong hindi tumugma sa kanyang isipan.
O, gawa iyon ng isang nilalang na uhaw sa dugo. Ngunit may kulang o marahil may sobra. May kakaibang bagsik sa pagkakagawa nito. Isang uri ng kalupitan na hindi lang para pawiin ang gutom, kundi para maghasik ng takot. Habang ang kanyang apong si Leo ay abala sa paghahanap ng mga palatandaan, si Lolo Sebio naman ay abala sa pagmamasid. Pinanood niya kung paano kumilos si Kapitan Mateo. Ang bawat ngiti na may kasamang bigat, ang bawat pag-iwas pag-iwas ng tingin. Nakita niya ang takot sa pamilyang iyon, hindi ang kabangisan. At pinanood niya si Rico. Masyadong perpekto, masyadong magaling. Ang bawat salita ni Rico ay tila pinag-isipang mabuti. Ang bawat kilos ay tila may layunin. Alam ni Lolo Sebio ang ganitong uri ng tao. Mga taong mas mapanganib pa sa halimaw na kanilang pinupuksa dahil nagtatago sila sa ilalim ng maskara ng kabutihan. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog na, umupo si Lolo Sebio sa kanyang silyang tumba-tumba, katabi ang bintana. Kinuha niya ang kanyang lumang itak at isang hasaan. Sa bawat paghagod ng bato sa bakal, isang alaala ang bumabalik. Ang dilim, ang hamog, ang mga sigaw. Isang babae na tumatakbo, may kargang sanggol. Ang mga salita ng isang mangkukulam na nagturo sa kanya sa maling direksyon. Ang pagsisisi ng malaman niyang ang kanyang napatay ay hindi isang aswang na pumapatay ng tao, kundi isang ina na nagtatanggol lamang sa kanyang anak na pailing si Lolo Sebio. Pilit na iwinawaksi ang multo ng nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-ingat ngayon. Hindi na siya maaaring magkamali. Muli niyang sinuri ang bangkay ng kambing kinaumagahan. Nilapitan niya ito ng mag-isa. Pinag-aralan niya ang sugat sa leeg. Malinis, pabilog. Ang kagat ng isang aswang ay karaniwang may bakas ng matutulis na ngipin. Magulo. Pero ito, tila isang sip-sip na ginamitan ng isang matulis na tubo. At ang balat, tuyot na tila hinigop hindi lang ang dugo, kundi pati ang esensya ng buhay. Hindi ito ordinaryong aswang. Nang gabing iyon, habang nag-uusap sina Leo at Rico sa labas, tahimik lang na nagmamasid si Lolo Sebio mula sa loob ng kubo. Nakita niya ang pag-abot ni Rico ng punyal. Nakita niya ang pagtanggap ni Leo. At doon, naramdaman niya ang isang matinding panganib. Hindi ang pamilya Mateo ang laro dito. Sila ay pain lamang. Ang tunay na target ay ang kanyang apo. Ginagamit ni Rico ang galit at pagdududa ni Leo para gawin itong isang armas. Isang armas na ipampupuksa sa isang kaaway na hindi pa nito lubos na kilala. Matapos umalis ni Rico at pumasok na sa loob si Leo, lumabas si Lolo Sebio. Hindi siya natulog. Sa halip, pumunta siya sa isang maliit na sapa sa likod ng kanilang kubo. Kumuha siya ng isang patag na bato, isang hibla ng buhok mula kay Leo, at isa mula kay Luna. Nagwisik siya ng abo at bumulong ng isang sinaunang dasal para sa proteksyon. Isang orasyon na matagal na niyang hindi ginagamit. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang paglamig ng hangin, ang pag-ihip ng isang enerhiyang masama at mapanuri. Nang akma na siyang babalik sa kubo, natigilan siya. Sa di kalayuan, sa gilid ng kakahuyan kung saan nagsisimula ang teritoryo ng mga Mateo, nakatayo si Rico. Nakatayo lang ito, nakatingin sa direksyon ng kanilang kubo. Nakatalikod ito kay Lolo Sebio.
Ngunit sa ilalim ng sinag ng buwan, sa isang saglit, lumingon ito ng bahagya. At sa iglap na iyon, sumumpa si Lolo Sebio sa sarili na ang mga mata ni Rico ay nagliyab sa isang kulay na hindi sa tao. Isang madilim, nagbabagang pula. Ang takot kapag pinabayaan ay nagiging lason. At ang lason na iyon ay mabilis na kumalat sa buong sitio Halimun. Nagsimula ito sa mga bulungan, mga pamilyang nag-uusap sa loob ng kanilang mga nakasaradong bahay. Mga tingin na puno ng pagdududa na ipinupukol sa pamilya Mateo sa tuwing sila'y lalabas. Ang pagkamatay ng kambing ay tila isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. At ang mga alon nito ay unti-unting sinisira ang payapang pamumuhay ng sitio. At isang gabi, ang bulungan ay naging isang sigaw. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Ang sigaw na iyon ay mula kay Aling Nena, isang balo na nakatira malapit sa gilid ng gubat. Ang sigaw niya ay puno ng purong sindak. Mabilis na naglabasan ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. May dalang mga sulo at itak. Si Leo na hindi pa natutulog ay isa sa mga naunang nakarating. Hawak ang punyal na bigay ni Rico. Dumating din si Lolo Sebio at si Luna. Nadatnan nila si Aling Nena na umiiyak sa labas ng kanyang kubo. "Ang asawa ko, si Mang Cardo, kinuha siya. May humila sa kanya papasok sa gubat." "Sino ang kumuha? Anong nakita mo?" tanong ni Kapitan Mateo, na isa rin sa mga unang rumesponde. "Hindi ko alam," humahagulgol na sagot ni Aling Nena. "Isang malaking anino. Napakabilis. Hinila niya si Cardo papunta doon." Itinuro niya ang madilim na kakahuyan na nasa likod mismo ng lupain ng mga Mateo. Sa sandaling iyon, si Rico ay lumitaw mula sa karamihan. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Kailangan nating sundan ang mga bakas habang sariwa pa." Di tila isang general na naguutos sa kanyang mga sundalo. Pinangunahan ni Rico ang isang grupo ng mga kalalakihan papasok sa gubat. Si Leo, dala ng adrenalin at ng pakiramdam ng responsibilidad, ay isa sa mga unang sumunod. "Leo, mag-ingat ka!" pahabol na sigaw ni Lolo Sebio. Ngunit hindi na ito narinig ng kanyang apo. Ang liwanag mula sa kanilang mga sulo ay sumasayaw sa mga puno, lumilikha ng mga gumagalaw na anino na tila mga multo. Madaling nakita ni Rico ang mga bakas. May mga putol na sanga, mga nagulong dahon at mga patak ng dugo. "Dito!" sigaw ni Rico. "Sundan niyo ako!" Ang bawat patak ng dugo ay tila isang palaso na nakaturo sa iisang direksyon. Ang bawat bakas ay tila isang pirma ng salarin. At habang sinusundan nila ito, napansin ni Leo na ang daan na kanilang tinatahak ay diretsyo, walang liku-liko, papunta sa iisang lugar. Ang bakuran sa likod ng bahay ni Kapitan Mateo. Huminto sila nang makarating sa isang maliit na bakod na gawa sa kawayan na naghihiwalay sa gubat at sa lupain ng kapitan. Doon, sa isang nakausling sanga, nakasabit ang isang piraso ng damit, isang punit na bahagi ng kamiseta ni Mang Cardo. Isang kolektibong paghinga ng takot at galit ang narinig mula sa mga taga-sityo. Ang lahat ng kanilang pagdududa, ang lahat ng kanilang bulungan ay biglang nagkaroon ng muka. "Hindi na kailangang maghanap pa," sabi ng isang lalaki. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Alam na natin kung sino ang may gawa nito." Mabilis na kumalat ang balita.
Ilang minuto lang ang bakuran sa harap ng bahay ni na Kapitan Mateo ay napuno ng mga taong may dalang sulo. Ang kanilang mga muka ay hindi na mga mukha ng kapitbahay, kundi mga mukha ng isang hukom na handa ng maglapat ng parusa. "Kapitan Mateo, lumabas ka dyan!" sigaw ng isa. "Halimaw, ibalik mo si Cardo!" Nasa gitna ng nag-aapoy na damdamin ng mga tao si Leo. Hawak niya ang punyal na pilak. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng isang desisyon. Ito na iyon. Ang sandali ng pagtutuos. Siya ang may kaalaman. Siya ang may armas. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga taga-sityo sa kanya, na tila siya ang kanilang hinihintay na tagapagligtas. Biglang isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Luna. Umiiyak ito. "Kuya, hindi po sila." Humihikbing sabi nito. "Hindi po sila ang may gawa. Luna, nakita namin ang ebidensya." Mariing sabi ni Leo, pilit na inaalis ang kamay ng kapatid. "Hindi!" sigaw ni Luna. At sa pagkakataong iyon, ang kanyang boses ay lumakas, puno ng desperasyon at kasiguraduhan. Itinuro niya ang madilim na kakahuyan sa kanilang likuran. "Nakita ko siya! Nakita ko sa isip ko! Isang lalaking may mga mata ng demonyo. Siya ang kumuha kay Mang Cardo. Naroon pa rin siya, nagmamasid." Walang naniwala sa kanya. Para sa mga taga-sityo, isa lang itong batang natatakot at nag-iimbento ng kwento. Ngunit habang nakatingin si Leo sa mga mata ng kanyang kapatid, sa isang saglit, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Ngunit huli na. Ang pinto ng bahay ng mga Mateo ay bumukas. Mula sa nakabukas na pinto, lumabas si Kapitan Mateo. Kasunod ang kanyang asawa. Ang mukha ng kapitan ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang malalim na pagod at pagkadismaya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang senyas ng pagsuko o marahil, isang pakiusap para sa kapayapaan. "Mga kabaryo, huminahon kayo," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Wala kaming kinalaman sa pagkawala ni Cardo." "Sinungaling!" sigaw ng isang lalaki mula sa karamihan. At ang sigaw na iyon ay sinundan ng iba pa. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, makapal sa galit. Si Leo na nakatayo sa unahan ay naramdaman ang pag-init ng kanyang palad na nakahawak sa punyal. Ito na. Isang maling galaw lang mula sa kapitan, isang salita lang mula sa kanya, at ang lahat ay sasabog. Ngunit ang katahimikan bago ang pagsabog ay biglang pinunit ng isang tunog na hindi inaasahan ng lahat. Isang malakas na ungol, isang galit na ragasa. Mula sa kakahuyan, hindi sa direksyon kung saan itinuro ni Luna, kundi mula sa gilid. Isang dambuhalang baboy ramo ang sumugod palabas. Ang mga mata nito ay pula sa galit, ang mga pangil ay matutulis na parang mga punyal, at ang bula ay tumutulo mula sa bibig nito. Hindi ito ordinaryong baboy ramo. Tila ito sinapian ng isang demonyo ng kagubatan. Nagkagulo ang mga tao. Nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Ang kanilang galit ay napalitan ng purong sindak. Ang hayop sa kanyang pagwawala ay tila may isang target. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang maliit, nanginginig na anyo, si Luna, na sa kanyang pagkagulat ay hindi nakakilos mula sa kanyang kinatatayuan. "Luna!" sigaw ni Leo. At sinubukang tumakbo palapit, pero huli na. Ang baboy ramo ay parang isang itim na bala na papunta sa kanyang kapatid.
Ang mundo ay tila bumagal para kay Leo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luna. Nakita niya ang lupa na nayayanig sa bawat yabag ng halimaw at naramdaman niya ang kanyang sariling kawalan ng magawa. Ngunit bago pa man tumama ang baboy ramo kay Luna, isang anino ang dumaan sa harap ni Leo na parang isang hagupit ng hangin. Si Elena. Sa isang iglap, ang tahimik at laging nakayukong si Elena ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay biglang nagliyab sa isang kulay ginto, parang mga mata ng isang agila sa gitna ng gabi. Yung kanyang mga kuko ay humaba, nag-anyong matutulis na garas. At isang ungol na hindi sa tao kundi sa isang mabangis na hayop, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi niya tinulak si Luna. Sasuin, sa halip sinalubong niya ang sumusugod na baboy ramo. Sa lakas na hindi inaasahan mula sa kanyang payat na katawan. Sinunggaban niya ang mga pangil ng dambuhalang hayop. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa lupa. Nagpang-abot ang dalawang puwersa. Isang halimaw ng gubat at isang bagay na iba pa sa nasamda sa harap ng nanlalaking mga mata ng buong sityo. Nakita nila si Elena na binuhat ang ulo ng baboy ramo at sa isang malakas na pag-ikot, ibinalibag niya ito sa lupa. Ang tunog ng mga nabaling buto ay malinaw na narinig sa gitna ng katahimikan. Humandusay ang baboy ramo. Wala ng buhay. Nakatayo si Elena sa ibabaw ng kanyang napatay, humihingal. Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ang gintong liwanag sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawawala, ngunit ang intensidad ay naroon pa rin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang mga sulo ay tumigil sa pagsayaw. Ang mga tao ay natigilan. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas sa pagkamangha at matinding takot. Nakalimutan na nila si Mang Cardo. Nakalimutan na nila ang kanilang galit. Ang tanging nakikita nila ay ang dalagang nagligtas sa isang bata sa pamamagitan ng isang paraan na hindi nila kayang ipaliwanag. Dahan-dahang itinuon ni Elena ang kanyang mga mata kay Leo. Wala na ang takot sa mga mata na iyon. Wala na ang kalungkutan. Ang naroon ay isang tahimik na pakiusap, isang pag-amin na walang salita, isang pagpapakita ng kanyang tunay na anyo, hindi para manakit, kundi para magligtas. At si Leo, na nakatayo doon, hawak pa rin ang punyal na pilak, ay dahan-dahang napatingin sa salaming pilak na nakasukbit sa kanyang baywang. Hindi nagsinungaling ang salamin. Siya ang nagkamali ng pagbasa sa kwento. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Ang tanging maririnig ay ang sitsit ng apoy mula sa mga sulo at ang malakas na pagkabog ng dibdib ni Leo. Ang imahe ni Elena, ang kanyang nagliliwanag na mga mata, ang kanyang hindi makataong lakas, ay tila isang litratong sinunog sa kanyang isipan. Ang mga taga-sityo ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang galit ay napalitan ng isang mas malalim at mas primal na takot. Isa-isa silang naglakad paurong, pabalik sa kanilang mga bahay. Dala ang isang sikretong kanilang nasaksihan na siguradong hindi sila patutulugin ngayong gabi. Naiwan sa liwanag ng mga sulo ang pamilya ni Leo at ang pamilya ni Kapitan Mateo. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nilapitan ni Kapitan Mateo si Elena, na ngayon ay nakatayo na lang, nanginginig. Inakbayan niya ito, hindi sa paraan ng isang ama na nagagalit, kundi sa paraan ng isang amang nakikidalamhati. Binaling ni Leo ang kanyang tingin sa kanyang lolo.
Nakatayo si Lolo Sebio. Ang mukha ay isang maskara ng lumbay at pagsisisi. Tila sa lahat ng naroroon siya lang ang hindi nagulat. Tila matagal na niyang alam. Matagal na niyang dinadala ang katotohanan ito. Lo, ang boses ni Leo ay basag. Isang halo ng pagkalito at akusasyon. Lo, ano to? Alam niyo to. Alam niyo to sa simula pa lang. Hindi sumagot ang matanda. Samam na sa halip, yumuko ito at pinulot ang isang nahulog na sulo. Naglakad ito papasok sa bahay ng mga Mateo. Sumunod si Kapitan Mateo. Akay pa rin si Elena. Matapos ang isang sandali ng pag-aalinlangan, sumunod si Leo. Kasama si Luna na nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Sa loob ng simpleng bahay, sa liwanag ng iisang gasera, ang tensyon ay halos nahihipo. Bakit hindi niyo sinabi? Halos pasigaw na tanong ni Leo. Hindi malaman kung kanino itutuon ang kanyang galit. Sa kapitan ba o sa sarili niyang lolo? Sasabihin para ano, iho? Malumanay na sagot ni Kapitan Mateo. Ang boses ay pagod. Para itaboy kami. Para husgahan kami tulad ng ginagawa ng lahat. Nakita mo ang nangyari. Iyon ang dahilan kung bakit kami nagtatago. Pero ang dugo sa kamalig, ang ritual sa gubat, giit ni Leo. Dugo ng mga hayop, paliwanag ng kapitan. Hindi kami kumakain ng tao. Hindi kami pumapatay ng tao. Ang dugo ng hayop ang aming tanging paraan para pigilan ang uhaw, para manatiling ganito. Ang ritual ay isang pag-aalay sa mga tagapagbantay ng gubat, isang pakiusap na sana'y protektahan kami sa aming kalagayan. Tumingin si Leo kay Lolo Sebio, naghahanap ng kasagutan. At doon, sa ilalim ng naglalarong anino sa loob ng kubo, nagsimulang magsalita ang matanda. Ang boses niya ay mahina, puno ng bigat ng maraming taon. 20 taon na ang nakalipas, simula niya. May isang mangkukulam na naghasik ng lagim sa mga karatig baryo. Maraming namatay. Bata, matanda, walang pinipili. Ipinatawag ako para tumulong. At ang mangkukulam, sa kanyang katusuhan, ay itinuro ako sa isang pamilya dito sa Sitio Halimon. Huminto siya at huminga ng malalim. Tila bawat salita ay isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Sinabi niya na ang pamilyang ito ay isang angkan ng mga aswang na katmaw, na sila ang may kagagawan ng lahat. Naniwala ako. Bata pa ako noon, mayabang at uhaw sa pagpapatunay na ng aking kakayahan. Isang gabi, sinugod ko sila. Tumingin siya kay Kapitan Mateo at sa mga mata ng dalawang matanda, nakita ni Leo ang isang pinagsamahang trahedya. Hindi sila lumaban, patuloy ni Lolo Sebio. Sinubukan nilang magpaliwanag, pero hindi ako nakinig. Sa aking pagiging bulag, napatay ko ang asawa ni Mateo. Isang hikbi ang kumawala mula sa ina ni Elena. Si Kapitan Mateo ay pumikit ng mariin. Nang mamatay siya, sabi ni Lolo Sebio, ang boses ay basag na. Nakita ko ang kanyang tunay na anyo. Hindi isang halimaw na may pakpak at matatalas na kuko, kundi isang ina. Yakap-yakap ang kanyang umiiyak na sanggol. Tumingin siya kay Elena. Ikaw ang sanggol na iyon, Hidya. Katahimikan. Ang bigat ng pag-amin na iyon ay dumagan sa buong silid. Ang pamilya nila ay mga gabunan, paliwanag ng matanda. Isang sinaunang lahi ng mga aswang na tagapagbantay,
Sila ang nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng gubat at ng mga tao. Hindi sila pumapatay. Ang pagkakamali ko ang sumira sa balanseng iyon. Kaya ako bumalik. Bumalik ako para itama ang aking kasalanan. Para protektahan ang pamilyang minsan ko nang winasak. Tumingin si Lolo Sebio sa kanyang apo. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang babala. At ngayon, may isang bagay na mas malala pa kaysa sa isang mangkukulam ang nandito. Isang bagay na nangangaso sa kanila. Isang bagay na gumagamit sa atin para tapusin ang kanyang gawain. Sino? Mahinang tanong ni Leo. Tumingin si Lolo Sebio sa madilim na bintana na tila may nakikita sa labas na hindi nila nakikita. Hindi, si Di Aswang ang kalaban natin, apo. Sabi nito, at ang bawat salita ay may dalang yelo. Ito ay isang danag, isang mangangaso ng mga aswang. Danag. Ang salitang iyon ay tila isang lason na nanuot sa hangin sa loob ng kubo. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isip ni Leo. Isang mangangaso ng aswang. Isang nilalang na ang tanging layunin ay pumatay. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Si Rico. Ang kanyang pagdating na tila nagkataon lang. Ang kanyang mga impormasyon na laging nakaturo sa pamilya Mateo. Ang kanyang pagiging perpekto, ang kanyang pagiging masyadong mabait, ang halaman na tagabulag, marahil hindi para itago ang amoy ng mga Mateo, kundi para lituhin ang isang mangangaso. Ang punyal na pilak, hindi isang regalo, kundi isang sandata na inilagay sa kamay ng isang taong nabulag ng kasinungalingan. Ginamit siya. Mula sa simula, ginamit siya ni Rico. Si Rico, sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa galit at sa biglaang realisasyon. Siya ang danag. Nagkatinginan si Lolo Sebio at si Kapitan Mateo. Isang tingin ng pag-unawa. Iyon din ang kanilang hinala. Ang bangkay ng kambing, sabi ni Lolo Sebio. Ang malinis na sugat. Hindi iyon gawa ng aswang. Iyon ay gawa ng isang danag na kumukuha ng dugo. Hindi para mabuhay, kundi para magparusa. At si Cardo, padagdag ni Kapitan Mateo. Ang muka ay nagdilim. Hindi namin siya kinuha. Si Rico, siya ang may pakana ng lahat para ituro ang galit ng mga tao sa amin. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Leo. Ang buong sitio ay naging isang malaking bitag at silang lahat ay mga daga na pinaglalaruan ng isang pusa. Kailangan nating puntahan siya, sabi ni Leo. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom. Kailangan nating harapin siya bago pa may isa na namang madamay. Huwag, Leo, pigil ni Lolo Sebio. Hindi mo kilala ang iyong kinakalaban. Ang isang danag ay tuso at napakalakas. Hindi natin siya pwedeng basta-basta sugurin. Ngunit huli na. Ang galit at ang pakiramdam ng pagkakasala ay nag-aapoy sa loob ni Leo. Kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang itama ang kanyang sariling pagkakamali. Mabilis siyang lumabas ng kubo. Kasunod si Lolo Sebio at si Kapitan Mateo na pilit siyang pinipigilan. Hindi na niya inintindi ang kadiliman. Tinakbo niya ang daan pabalik sa kabayanan. Patungo sa maliit na bahay paupahan kung saan nanunuluyan si Rico. Malayo pa lang sila. May kakaibahan na silang naamoy. Isang masangsang na amoy. Amoy ng kamatayan. Nang makarating sila, nakita nilang bahagyang nakabukas ang pinto.
Si Leo sa kanyang pagmamadali ang unang pumasok. Ang amoy sa loob ay halos nakakahilo. At sa isang sulok ng maliit na silid, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita nila siya. Si Mang Cardo. Nakahandusay ito sa sahig. Ang katawan ay tuyot at kulukulubot na parang isang tuyong dahon. Ang balat nito ay kulay abo. Ang mga mata nito ay dilat na dilat sa sindak, nakatitig sa kawalan. Ang itsura nito ay eksaktong katulad ng sa kambing. Hinigop ang lahat ng buhay. Wala na si Rico. Malinis ang buong silid, maliban sa bangkay at sa isang mensahe. Sa pader, sa tapat mismo ng pinto kung saan siguradong makikita ng sino mang papasok, may nakasulat gamit ang isang maitim at malapot na likido. Dugo. Ubusin ko silang lahat. Iyon ang sandali kung kailan gumuho ang lahat para kay Leo. Ang lahat ng kanyang tapang, ang lahat ng kanyang galit, ay biglang natunaw at napalitan ng isang malalim, nagyeyelong kawalan ng pag-asa. Hindi ito isang simpleng halimaw na kailangan nilang talunin. Ito ay isang mamamatay tao, isang berdugo na nag-iwan ng isang malinaw na banta. At ang banta na iyon ay para sa pamilya Mateo. Kasalanan niya ito. Kung naniwala lang siya kay Luna, kung nakinig lang siya sa kanyang lolo, kung hindi lang siya nagpadala sa kanyang kayabangan. Biglang, sa gitna ng kanilang pananahimik, isang tunog ang bumasag sa gabi. Isang sigaw, hindi sigaw ng tao. Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Isang ungol na mula sa isang lalamunang hindi para sa pagsasalita. At kasunod nito, isang pamilyar na boses ang sumigaw ng pangalan. Elena. Ang sigaw na iyon ay galing kay Kapitan Mateo. At ang ungol na iyon ay galing sa gubat. Malapit sa kanilang bahay. Hindi na naghintay si Rico. Sinimulan na niya ang kanyang huling pangangaso. Walang segundo na sinayang. Ang sigaw ni Kapitan Mateo ay parang isang bala na bumaon sa kanilang lahat. Nag-uudyok na kumilos. Kailangan nating bumalik. Sigaw ni Kapitan Mateo. Ang mukha ay isang gusot na maskara ng takot para sa kanyang anak. Tumakbo sila. Ang kanilang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Ang bawat saglit ay tila isang walang hanggan. Ang daan pabalik sa bahay ng mga Mateo ay naging isang karera laban sa kamatayan. Pagdating nila sa bakuran, ang tanawin ay isang kaguluhan. Ang asawa ni Kapitan Mateo ay nakahandusay sa lupa, umiiyak, may sugat sa braso. Ang ilang gamit sa labas ng bahay ay wasak, ngunit wala si Elena. At wala na rin ang ungol. Kinuha niya, may mga humahagulgol na sabi ng ginang. Isang malaking halimaw na may pulang mata. Hinila niya si Elena papasok sa gubat. Napaluhod si Kapitan Mateo. Isang daing ng kawalan ng pag-asa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit sa tabi niya, tumayo si Lolo Sebio. Hindi na isang matandang puno ng pagsisisi, kundi isang mandirigma na muling isinilang sa gitna ng panganib. Hindi pa huli ang lahat, mariing sabi ni Lolo Sebio. Hindi niya agad papatayin si Elena. Para sa isang danag, ang pangangaso ay isang ritual, isang laro. Dadalhin niya siya sa kanyang pugad. Saan? Mabilis na tanong ni Leo. May isang kuweba sa paanan ng bundok na ito, sabi ni Kapitan Mateo. Dahan-dahang tumatayo, ang kanyang pighati ay napapalitan ng isang nagyeyelong galit. Ang kuweba ng mga anino.
Sinasabi ng mga ninuno namin na iyon ang puso ng Sitio Halimun, isang lugar na sagrado, ngunit ngayon ay nilapastangan. Kung gayon, doon tayo pupunta, sabi ni Leo. Sa unang pagkakataon, ang dalawang pamilya, ang mga ngaso at ang pinapangaso, ang albularyo at ang aswang, ay tumayo sa iisang panig. Ang kanilang mga pagkakaiba ay natunaw sa harap ng isang mas malaking kaaway. Pumasok sila sa loob ng bahay ng mga Mateo. Habang ginagamot ni Luna, na sa kabila ng takot ay nagpakita ng kakaibang tapang. Ang sugat ng ina ni Elena. Ang mga kalalakihan naman ay naghanda. Ang isang danag ay may dalawang kahinaan. Paliwanag ni Kapitan Mateo habang itinatali ang isang matulis na piraso ng kawayan sa kanyang braso. Ayaw nito sa pilak na puro. Nasusunog ang balat nila dito. At hindi nito kayang labanan ang anumang sandata na binasbasan ng dugo ng isang albularyo na may malinis na hangarin. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Lolo Sebio. Kinuha ng matanda ang punyal na pilak na hawak ni Leo at ang sarili niyang itak. Mula sa kanyang supot, kumuha siya ng isang maliit na patalim. Nang walang pag-aalinlangan, ginuhitan niya ang kanyang palad. Isang manipis na hiwa kung saan umagos ang dugo. Ipinahid niya ang kanyang dugo sa talim ng punyal at ng itak habang bumubulong ng isang orasyon sa wikang hindi nila maintindihan. Habang ginagawa niya ito, isang kakaibang liwanag ang tila binalot ang mga sandata. Ang pilak ay tila naging mas maputi at ang bakal ng itak ay tila kumislap. Hindi ako makakalaban ng husto, sabi ni Kapitan Mateo. Hawak ang kanyang tagiliran kung saan siya tinamaan kanina. Ngunit kaya kong maging pain, kaya kong ilihis ang kanyang atensyon. Tumingin si Lolo Sebio kay Leo. Ang mga mata ng matanda ay seryoso, puno ng tiwala na hindi pa niya naipapakita sa apo noon. Inabot niya ang itak na binasbasan. Ikaw na ang hahawak nito, Leo. Nag-alinlangan si Leo, isang medical student. Ang mga kamay niya ay para sa paggagamot, hindi sa pagpapatay. Hindi ko kaya, Lo. Kaya mo, giit ng matanda. Dahil hindi ka nag-iisa. Sa tabi niya tumayo si Elena. Hindi si Elena. Bumalik na pala ito, nakatakas. Ngunit may sugat sa balikat at ang damit ay punit-punit. Hindi niya ako nakuha, sabi ni Elena. Ang boses ay mariin. Lumaban ako, pero babalik siya. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-iisa. Tumingin siya kay Leo at sa kanilang mga mata, isang pangunawa ang nabuo. Isang alyansa na isinulat sa dugo at trahedya. Nang handa na silang umalis, hinawakan ni Lolo Sebio ang balikat ni Leo. Inabot niya ang binasbasang itak sa kamay ng kanyang apo. Ang hawakan nito ay mainit pa rin, tila may sariling pulso. Gawin mo ang hindi ko nagawa, apo, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng bigat ng nakaraan at pag-asa para sa hinaharap. Itama mo ang lahat. POV. Leo, ang bibig ng kuweba ng mga anino ay isang itim na sugat sa gilid ng bundok. Naglalabas ng malamig na hangin na may amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon. Ito ang lalamunan ng halimaw at kusa silang pumapasok dito. Nauuna si Kapitan Mateo. Dala ang isang sulo. Ang bawat hakbang ay maingat sa kabila ng kanyang sugat. Kasunod niya si Elena. Ang mga mata ay alerto. Gumagalaw na parang isang tunay na mangangaso sa kanyang sariling teritoryo.
At sa likuran nila, si Leo Go hawak ng mahigpit ang binasbasang itak ng kanyang lolo. Ang bigat nito ay parehong nagbibigay sa kanya ng tapang at ng takot. Si Lolo Sebio at Luna ay naiwan sa sitio. Isang desisyon na mahirap ngunit kailangan para bantayan ang posibleng pagbalikan ng danag. Madulas at maputik ang sahig ng kuweba. Ang tanging liwanag nila ay mula sa sulo ni Kapitan Mateo na lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa mga pader na tila mga multong nanonood sa kanilang pagpasok. Malapit na tayo, bulong ni Kapitan Mateo. Nararamdaman ko ang kanyang mabahong presensya. Pagliko nila sa isang pasilyo, bumungad sa kanila ang isang malawak na silid sa loob ng kuweba. Sa gitna nito, nakatayo siya. Hindi na si Rico, ang palangiting mga ngalakal. Ang nakatayo sa harap nila ay isang nilalang na tila hinugot mula sa pinakamasamang bangungot. Mas matangkad ito kaysa sa ordinaryong tao. Ang balat ay kulay abo at makintab na parang sa isang insekto. Ang mga braso at binti nito ay mahahaba at abnormal ang pagkakabaluktot. Ang mukha nito ay halos tao pa rin. Ngunit ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin na parang mga bubog. At ang mga mata nito ay dalawang nagliliyab na pulang baga na puno ng purong pagkamuhi. Naghintay ako sa inyo, sabi ng danag. Ang boses nito ay garalgal at malalim, isang tunog na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Ang lahi ng mga tagapagbantay at ang lahi ng mga mangangaso, isang karangalan na ubusin kayo ng sabay-sabay. Walang babala, sumugod ito. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Bago pa man makakilos si Leo, nasa harap na ito ni Kapitan Mateo. Sa isang malakas na sampal ng kanyang kamay na may matutulis na kuko. Tumalsik ang kapitan at bumagsak sa pader ng kuweba, nawalan ng malay. POV, Elena. Nang bumagsak ang kanyang ama, isang bagay ang pumutok sa loob ni Elena. Ang takot na kanyang kinimkim sa loob ng maraming taon ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang kanyang mga mata ay muling nagliyab sa kulay ginto. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Ang kanyang mga ngipin ay tumulis. Hindi na siya si Elena, ang tahimik na dalaga. Siya na ngayon ay isang gabunan, isang tagapagbantay, isang mandirigma. Ha! Sa isang sigaw na puno ng bagsik, sumugod siya. Ginamit niya ang bilis na ipinagkaloob ng kanyang lahi, umikot sa danag na parang isang anino. Ang kanyang mga kuko ay lumilikha ng mga pilat sa makintab na balat nito. Nagulat ang danag sa kanyang bilis. Isang palaban na tuta, ungol nito, at sinubukang dakmain si Elena. Ngunit masyado siyang mabilis. Ang bawat atake niya ay nag-iiwan ng marka. Ngunit ang mga sugat ay mababaw. Masyadong makapal ang balat ng danag. Alam niyang hindi niya ito kayang talunin sa ganitong paraan. Ang kailangan niya ay isang pagkakataon, isang pambukas para sa lalaking may hawak ng binasbasang itak. Leo, ngayon na! Sigaw niya habang tumalon siya sa likod ng danag. Ikinapit ang kanyang mga kuko sa balikat nito para pigilan ito kahit isang saglit lang. POV, Leo. Ang sigaw ni Elena ang gumising kay Leo mula sa kanyang pagkatulala. Nakita niya ang pagkakataon. Ang danag ay nakatalikod sa kanya. Abala sa pag-alis kay Elena na nakakapit dito. Ito na. Itama mo ang lahat.
Ang mga salita ng kanyang lolo ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Itinaas niya ang itak. Ang bakal ay tila malamig at mainit ng sabay. Tumakbo siya, hindi na nag-iisip, puro instinct na lang. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang lahat ng kanyang pagkakasala ay kanyang ibinuhos sa isang saksak. Naramdaman niya ang pagbaon ng talim. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa danag. Isang sigaw na hindi lang puno ng sakit, kundi pati na rin ng pagtataka. Binitiwan nito si Elena at lumingon kay Leo. Ang mga pulang mata ay nanlilisik, nakabaon ang itak sa likod nito, ngunit hindi sa puso. Isang kagat ng lamok, sigaw ng danag, at sa isang malakas na pagaspas ng kanyang braso, tinamaan nito si Leo sa dibdib. Tumalsik si Leo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Bumagsak siya malapit sa kinalalagyan ni Kapitan Mateo. Nahihilo, nakita niya ang danag na dahan-dahang binubunot ang itak mula sa likod nito. Tapos na, natalo sila. Ngunit habang nakahiga siya, ang kanyang kamay ay may nahawakan. Isang bagay na malamig at matulis, ang punyal. Ang punyal na pilak na ibinigay sa kanya ni Rico. Ang sandata na inilaan para pumatay sa mga inosente. Ngayon, ito na ang kanyang huling pag-asa. Habang ang daliri niya ay humahawak sa puluhan nito, naramdaman niya ang init na nanggagaling dito. Ang init ng dugo ng kanyang lolo. Ang basbas bumong halit ng isang nakakakilabot na tawa ang danag. Dahan-dahan nitong binunot ang itak mula sa kanyang likuran. Ang itim na dugo nito ay umuusok ng tumama sa sahig ng kuweba. Tiningnan nito ang itak na may pagkasuklam. "Ang tapang mo, bata," ungol nito, at inihagis ang itak sa isang sulok. Pero ang katapangan ay pagkain lang din para sa akin. Nagsimula itong maglakad palapit kay Leo. Ang bawat hakbang ay isang hatol ng kamatayan. Si Leo pilit na bumabangon, ay alam na wala siyang laban sa lakas nito. Ngunit sa likod ng danag, isang anino ang muling gumalaw. Si Elena, sugatan at humihingal, ay muling sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang kalmot ang ginawa niya. Sa isang desperadong kilos ng pagsasakripisyo, tumalon siya at isinubsob ang kanyang mga pangil sa balikat ng danag. Isang nakabibinging atungal ng sakit at galit ang pinakawalan ng halimaw. Sa wakas, isang tunay na sakit ang naramdaman nito. Iwinasiwas nito ang kanyang braso. Ibinalibag si Elena sa pader ng kuweba na parang isang basahan. Bumagsak si Elena at hindi na gumalaw. Ngunit nagawa niya ang kanyang layunin. Nalikha niya ang huling pagkakataon. Habang ang atensyon ng danag ay kay Elena, doon nakita ni Leo ang kanyang pagkakataon. Puno ng adrenaline, tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Hindi na siya nag-isip bilang isang estudyante o bilang isang apo. Kumilos siya bilang isang mangangaso. Sumugod siya, hindi sa harap, kundi sa gilid. Dumulas siya sa basang sahig, sa ilalim mismo ng nakaambang kamay ng danag. At habang ang halimaw ay lumingon sa kanya, sa huling sandali ng pagtataka nito, itinusok ni Leo ang punyal na pilak. Pataas, buong lakas, sa ilalim ng mga tadyang, diretso sa kung saan dapat naroroon ang itim na puso nito. Walang sigaw, isang biglaang katahimikan. Dahan-dahang tumingin sa ibaba ang danag, sa puluhan ng punyal na nakabaon sa dibdib nito. Ang balat sa paligid ng sugat ay nagsimulang umusok.
na parang binuhusan ng asido. Ang pilak ay sinusunog ito mula sa loob. Ang nagliliyab na pula sa mga mata nito ay dahan-dahang nanghina. Tumingin ito kay Leo, hindi na may galit, kundi may isang kakaibang pagtataka. Dahan-dahan itong lumuhod at habang ang katawan nito ay nagsisimulang maging abo, inilapit nito ang kanyang mukha kay Leo. "Hindi ako ang una," bulong nito. Ang boses ay isa ng garalgal na hangin. "At hindi rin ako ang huli." At sa mga salitang iyon, ang anyo nito ay tuluyang gumuho. Naging isang tumpok ng maitim na abo at masangsang na usok na dahan-dahang tinangay ng malamig na hangin sa loob ng kuweba. Tapos na. Katahimikan. Nakatayo si Leo sa gitna ng kuweba, nanginginig, humihingal. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa mga stalactite at ang malakas na pintig ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may bahid ng itim na dugo. Tiningnan niya ang walang malay na si Kapitan Mateo at ang sugatang si Elena na nakahandusay sa gilid. Tapos na ang laban. Ngunit habang nakatitig siya sa tumpok ng abo, ang mga huling salita ng danag ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas. Ang araw ay sumikat at lumubog sa Sitio Halimon, ngunit may nagbago na. Ang hamog na dati tila isang kumot ng takot ay naging isang belo ng katahimikan. Itinago ang isang komunidad na dumaan sa apoy at muling nabuo mula sa abo. Hindi na nagising si Kapitan Mateo. Ang pinsala na natamo niya mula sa danag ay masyadong malubha. Ngunit si Elena, sa tulong ng kaalaman ni Lolo Sebio sa mga halamang gamot at sa likas na bilis ng paghilom ng kanyang lahi, ay unti-unting lumakas. Ang libing ni Kapitan Mateo ay simple at tahimik. Naroon ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Leo. Walang ibang taga-sitio. Ang sikreto ng Sitio Halimon ay nanatiling sikreto. Ngunit ang bigat ng pagkawala ay ramdam ng lahat. Sa tabi ng puntod ng kanyang ama, tumayo si Elena. Hindi na ang dalagang laging nakayuko, kundi isang babaeng pinatatag ng trahedya. Siya na ngayon ang bagong pinuno ng kanilang angkan, ang bagong tagapagbantay. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Leo. Sa loob ng ilang araw, tila tumanda siya ng ilang taon. Ang pagiging mayabang at mapagduda sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa at bigat ng responsibilidad. "Pasensya na," mahinang sabi ni Leo. Ang mga salita ay halos hindi lumabas. "Kung nakinig lang ako, kung hindi lang ako naging bulag." Umiling si Elena. Tumingin ito sa kanya at sa kanyang mga mata ay walang paninisib kundi pasasalamat. "Ginawa mo ang kailangan mong gawin. Iniligtas mo ako, iniligtas mo kaming lahat. Ang nakaraan ay nakaraan na." Sa isang tabi, nakaupo si Lolo Sebio. Tahimik na pinapanood ang dalawa. Sa wakas, matapos ang 20 taon, naramdaman niya ang paggaan. Ang kasalanan na kanyang pinasan ay nabayaran na ng dugo at tapang ng kanyang apo. Ang bilog ay nagsara na. Nang araw na dapat sana sila alis, kinausap ni Leo ang kanyang lolo. "Hindi pa po ako babalik sa Maynila, Lo," sabi niya. Tumingin sa kanya ang matanda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila inaasahan na niya ito. "Ang pag-aaral mo? Maaaring ipagpatuloy ko yon balang araw," sagot ni Leo. "Pero may mas mahalaga po akong kailangang pag-aralan dito." Kinuha niya ang salaming pilak na ngayon na ay palagi nang nakasukbit sa kanyang baywang.
Tiningnan niya ang sarili niyang refleksyon. Isang binatang may mga matang nakakita ng mga bagay na hindi dapat makita. Ngunit handa nang harapin ang anumang darating. Kaya't nanatili sila. Si Leo ay naging estudyante, hindi ng medisina, kundi ng mga sinaunang kaalaman. Tinuruan siya ni Lolo Sebio tungkol sa mga orasyon, sa mga halaman, sa mga senyales ng kalikasan. Tinuruan siya ni Elena tungkol sa mga lihim ng gubat, sa mga nilalang na naninirahan dito, at kung paano makilala ang kaibigan sa kaaway. Si Luna naman, sa kanyang pagiging sensitibo, ay naging tulay. Siya ang unang nakakaramdam kung may panganib na paparating o kung may espiritong naliligaw na nangangailangan ng tulong. Ang kanyang kahinaan ay naging kanyang kalakasan. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, magkasamang nakatayo sina Leo at Elena sa gilid ng sitio. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa makapal na hamog. Ang itak ni Lolo Sebio ay nakasukbit na ngayon sa baywang ni Leo. Isang pamana, isang tungkulin. Tahimik na ulit, sabi ni Elena. Oo, sagot ni Leo. Pero kailangan nating laging maging handa. Ang mga huling salita ng danag ay hindi kailanman nawala sa kanyang isipan. Hindi ako ang una at hindi rin ako ang huli. Alam niyang hindi habang buhay ang kapayapaan. Alam niyang sa labas ng kanilang munting sityo, marami pang danag, marami pang halimaw na nag-aanyong tao, at marami pang taong may pusong halimaw. Habang ang dilim ay dahan-dahang gumagapang, at ang hamog ay tila mas kumakapal, isang kakaibang tunog ang kanilang narinig mula sa kalaliman ng gubat. Isang kaluskos, isang pagputol ng sanga. Nagkatinginan sila ni Elena. Walang takot, tanging paghahanda. Hinawakan ni Leo ang puluhan ng itak sa kanyang baywang. Siya na ngayon ang bagong albularyo. Siya kayamap niyamang mumabam. Kasama ang isang gabunan, ang mga bagong tagapagbantay ng Sitio Halimun. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang kanilang pagbabantay ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo, Elena, at ng buong Sitio Halimun. Isang lugar na binabalot ng hamog at ng mga lihim na hindi pa nabubunyag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa iyo. Mahal naming tagapakinig, sa pagsama mo sa amin sa madilim at mapanganib na paglalakbay na ito. Ang bawat minuto na iyong inilaan upang pakinggan ang kanilang kuwento ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko rin ang kanilang takot, ang kanilang pag-aalinlangan at ang bigat ng mga desisyon na kanilang hinarap. Naging kasama ninyo ako sa pagpasok sa kuweba, sa paghawak sa binasbasang itak, at sa pagharap sa halimaw na nagtatago sa ilalim ng maskara ng kabutihan. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga aswang o sa mga danag. Ito ay tungkol sa mga halimaw na nagtatago rin sa loob natin. Ang ating mga pagdududa, ang ating galit, at ang ating mga pagkakamali. Ngunit higit sa lahat, ito rin ay tungkol sa liwanag na kayang magtagumpay laban sa dilim. Ang liwanag ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at ng pamilyang handang magsakripisyo para sa isa't isa. Ito ay isang paalala na kung minsan, ang tunay na halimaw ay hindi ang may kakaibang anyo, kundi ang may pusong puno ng pagkamuhi. Ngayon, nais kong marinig ang iyong boses. Ano ang tumatak sa iyong isipan?
Aling bahagi ng kwento ang nanatili sa iyong puso? Hinihikayat kitang ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagsisilbing liwanag at inspirasyon sa aking patuloy na pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng kababalaghan. Ako ang inyong manunulat ng kwentong katatakutan na laging magpapaalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin ng pag-asa na nag-aabang. Maraming salamat at laging mag-iingat sa dilim.